PM po sa inyo, mga dumb people at Dovercon. Super great this afternoon. Kasi everybody is here. We know naman kasi na today is a really, truly big celebration. It's the buwan ng wika, di ba? Katawa-tawa ba? Kainis-inis ba? Marahil ay iba't ibang damdamin ang ating mararamdaman kapag ganito ang daloy ng usapan. Pinaghalu-halong Taglish, Jejemon at Bekimon ang karaniwang naririnig natin sa inaraw-araw na pakikipagtalastasan natin sa ating kapwa. Sa aking murang gulang ay naikintal sa aking kaisipan na ang wika ay isang mahalagang tatak sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Subalit kung ganito naman, para bang nawawala na tayo ng dangal? Magugustuhan niyo ba kung ito ay pagpapatuloy? Wika ang tulay ng pagkakaunawaan. Tunay nga namang mapag-imbento ang kaisipan ng ating mga kababayan. Kung kaya't halos araw-araw ay may bagong salitang lumilitaw. Mga salitang bigla na lamang nating malalaman. Ngunit kapag narinig ay hindi naman alam ng nakararami ang ibig sabihin. Ano ba naman tayo? Pinahihirap natin ang tila madali namang intindihin. Wika, ang tanging susi at pinanghahawakan ng mga Pilipino patungo sa kaayusan. Katulad ng ibang bansa na sariling wika ang ginagamit. Tingnan nyo naman kung gaano kaunlad ang kanilang pamumuhay. Huwag na nating pagtungan ng pansin ang maraming iba't ibang bansa. Isentro na lamang natin sa Asya ang ating mga kaisipan. Ukol sa usaping kaunlaran, kaugnay ang paggamit ng sariling wika. Ang bansang Japan na may sariling wika, ang wikang Nihongo, ang kinikita ng bawat isang mamayan na maaaring magtrabaho ay 34,300 dolyar o 1,372,000 piso bawat taon. Kung sa bagay, sadya namang mayamang bansa na ang Japan noon pa man. Samantala ang bansang Singapore na mas nahihigitan natin 50 taon na ang nakaraan ay may kinikita 59,000 at 900 dolyar ang bawat trabahador niya sa bawat taon o 2,396,000 sa piso. Subalit, ang Pilipinas ay mayroon lamang 4,100 dolyar o 164,000 sa piso sa isang taon. At alam nating lahat na ito ay hindi pawang katotohanan. Ibig sabihin, ang bawat Pilipinong magtatrabaho ay dapat kumita ng 13,670 piso bawat buwan. Ngunit alam nating lahat na mas marami ang kumikita ng higit na mas mababa sa aking nabanggit. Bakit ko ito sinasabi? Sapagkat nais kong patunayan na hindi wikang banyaga ang magpapaintindi sa mga mag-aaral na hirap sa agham at matematika, kundi ang paggamit ng sariling wika sa pagpapaunawa at pagtuturo nito sa mga paaralan. Kung lahat lamang ng mga tagubilin sa matematika
ay maisasalin sa ating wika. Sinong Pilipinong mag-aral ang hindi makaunawa ito? Nagtataka ako dahil bakit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin maintindihan ng mga may kapangyarihan sa ating bansa na ito lang ang lunas upang maging marunong ang lahat sa agham at matematika. Bakit ang hindi pagtuunan ay kung paano maisasalin sa ating wika ang mga aklat sa mga signatura hirap ang mga Pilipino? Alam niyo ba, ngayon lamang nabubuksan ang aking kaisipan. Bakit nga ba napakalimit na ginagamit ang wikang Ingles sa ating mga hukuman? At kailangan pang magkaroon ng interpreter o tagasalin. Paano kung mabago ang ibig sabihin ng pakahulugan ng testigo sa pagsasalin nito sa wikang Ingles? Nasiya na bang batayan ng paggawa ng desisyon dito sa Pilipinas? Sa pagkuha ng bar, nursing examination, at iba pang propesyon, kung ang mga pagsusulit na ito ay naisulat sa wikang Pilipino, baka walang bumagsak diyan. Yan ay ginagawa ng lahat ng bansa. Sa sariling wika nila ang pagsusuklit. Pero magagaling din sila. Tayo lamang mga Pilipino ang nagsusulit gamit ang wikang banyaga. Daig tuloy tayo ng ibang bansa pagdating sa matematika. Kailan pa kaya tayo matututo na aminin sa ating mga sarili na gusto lamang nating matawag na sosyal at class dahil wikang Ingles ang gamit natin sa pag-aaral ng anumang kurso? Kailan tayo matututo na aminin na yabang lamang itong pinagkakagawa natin? Panahon na para isawika natin ang pagtuturo ng agham at matematika at limitahan ang wikang Ingles nang sa gayoy maunawaan ng mga Pilipino. Dahil nga, Pilipino tayong lahat at dito natin dapat gamitin ang ating pinag-aralan. Alam niyo ba, tayo ay pinanggagalingan ng pangangailangan sa ibang bansa dahil kulang ang populasyon nila sa dami ng mga trabahong naghihintay. Samantalang dito sa atin ay trabahong paglilinis lamang o pagiging janitor ay pinag-aagawan pa. Kaya panahon na upang ang pamahalaan ay magsimulang maglimbag ng mga aklat sa teknolohiya, agham at matematika sa ating sariling wika. Upang hindi na tayo dumepende na lamang sa ibang bansa para sa ating pangangailangan. Panahon na rin upang ang pagtuturo sa paaralan ay ganapin sa ating sariling wika. Wika sa daang matuwid.